Nagtungo si Ibarra sa bahay ni Mang Tasyo pagkatapos na dalawin ang kanyang bukirin. Nadatnan niyang nagsusulat sa hieroglifo ang matanda kaya't napagpasyahan siyang umalis, ngunit napansin siya nito. Sumusulat po yata kayo sa hieroglipiko. Bakit po kayo sumusulat kung ayaw ninyong maunawaan? Ito po ay inalalaan ko sa susunod na henerasyon. Susunugin po ang lahat kong aklat kung ito ay mababasa. Ang mga magsisisunod sa ate pawang matatalino at mauunawaan nila ito, kaya't maaari nilang sabihing may ilang hindi nahihimbing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Napangiti ng kaunti si Ibarra at kinuha ang ilang papel sa kanyang kalupi. Naging sanggunian kayo ng aking ama. Kaya't nais kong isangguni rin sa inyo ang dapat kong gawin. Sa binabalak kong pagtatayo ng paaralan, sino po ang dapat kong lapitan? Ang inyong gagawin ay pangarap ko rin. Pangarap ng isang kawawang baliw, kaya't ang ipapayo ko sa inyo ay huwag ninyo akong tatanungin kailanman. Si Mang Tasyo nag-isip sandali at saka nagpatuloy. Susunod na may papayo ko sa inyo ay ang sumangguni sa kura, sa kapitan ng bayan at sa lahat ng mamamayan. Papayuhan nila kayo ng masasama, ngunit ang magtanong ay hindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin ninyo kunwari ang payo at ipakita ninyong ang inyong ginagawa ay ayon sa kanilang akala. Mabuting balak kaya hindi may pagpapatuloy sa gitna ng mga balakid. Kailangan pa bang bihisan ng kasinungalingan ang isang katotohanan? Sa palagay ko po ay magpapatagumpay ang aking balak. Iaabot sa inyo ang kanilang mga kamay at naititiyak ko sa inyong ang lahat ng inyong pangarap ay madudurog sa matitigas na pader ng simbahan. Kung totoo man ang kapangyarihan ng kura, ay papanigan naman ako ng bayan at pamahalaan, sapagkat kabutihan ng bayan ang layon ng pamahalaan. Ang pamahala ay kasangkapan lamang ng simbahan. Ang pamahala ay naniniwalang kaya lamang siya nagtatag ay sapagkat nakasandig siya sa pader ng kumbento at babagsak kapag siya ay iniwan. Ay hindi dumaraing sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumakilos. Ang pagdurusa nyo ay hindi nyo nakikita. Darating ang araw na magliliwanag ang kadiliman. Ang lakas na tinipon ng daang-daang taon ay sasambulat at ang mga buntong hiningang tinitimpi ay magsisiklab. Hindi na naisipa yung tulot ng Diyos, ng pamahalaan at ng reliyon na sapitan ang araw na iyan. Ang Pilipinas ay umiibig sa Espanya at alam naman ng bayang siya'y tinatangkilik. Kung ang Espanya ay may kakulangan, siya naman ay nagbabalak ng mabuti para sa bayan. Ang sadya ko po ay ang inyong payo. Kung sabi ninyo ay magyuko ako ng ulo sa mga hari-harian, ngunit bakit? Hindi ko ba maaaring malin ng sabay ang aking bayan at ang Espanya? Sapagkat ang lupain ito ay hawak ng inyong kaaway at kayo'y walang lakas na panlaban sa kanila. Nagunita ni Ibarra si Maria Clara at ito'y nagpatibay na isakatuparan niya ang balak bilang alay sa kasintahan. Ano po ang inyong may papayo sa akin? Tignan ninyo ang malaking kupang na iyan. Maliit pa yan nang itanim ko mula sa gubat. Tinukuran ko ng matagal hanggang sa lumapit ang kanyang ugat sa mga lupa. Ganyan din kayo. Isang punong gubat sa Europa at inilipat sa mabatong lupaing ito. Kailangan ninyo ang sandigan at kayo ay magpapakaaba. Nagbabala ang sigwa, kaya't hindi katapangan kundi isang kapangahasan ang tumutol na nag-iisa sa lahat ng umiiral sa ngayon. Walang nakapipintas sa nagkukubli sa malakas na unos at pagyuko sa isang dumarating na punlo ay hindi karuwagan. Ang masamay sumasalubong sa punlong iyan upang hindi na muling makabangon. Tinanong ni Ibarra si Mang Tasyo kung ang pagtitiis niya ay magbubunga ng tagumpay. Nag-isip sandali si Mang Tasyo at tumugon. Kung sakali mang kayo'y di magtagumpay ay mayroon din kayong napala. Sa mga binhing itanim ninyo'y mayroon ding tutubong pagmumulan ng bagong pananim. At kayo ang magsisilbing tanglaw sa iba na natatakot magsimula. Maniniwala po ako sa inyo. Kakausapin ko ngayon din ng kura at marahil ay hindi naman siya katulad ng umusig sa aking ama. Ibig ko rin pong makuusap siya tungkol sa babaeng nabaliw at sa mga anak nito.
Ika-10 ng Nobyembre ang disperas ng pista sa bayan ng San Diego. Nang araw na iyon, ang durungawan ng bawat tahanay na papalumutian ng mga bagting na kayong may iba't ibang kulay. Ang pasambat ng kwitis sa papawiri naghatid ng kaaliwan at kagalakan at ang tugtugin ng banda ay musiko'y nagbabadya ng maghapong kasiyahan. Ang masayang lansangan ng San Diego ay tinayuan ng singkaban o arkong kawayan. Nag-aayos sila sa paligid ng patio ng simbahan ng isang malaking tolda na tinutukuran ng kawayan na pagdarausan ng prosesyon. Nagtayo rin sila ng malaking entablado sa liwasan ng bayan na pagpapalabasan ng komedya ng tundo. Ang kampana ay madalas duplikalin at kasunod nito ang umapainlang na kwitis sa papawirin. Masayang sinalubong ng mga bata ang 5 banda ng musiko at 3 orkestra nang pumasok sa bayan. Kasunod na dumating ang mga kalesa, karumata at mga karawaheng sakay ang mga makikipamista, mga kamag-anak, kaibigan at mga di kilalang tao. Dumating din ang mga kilalang tahor. Nanguna rito si Kapitan Tiago na siyang magbabangka, si Kapitan Joaquin na may dalang 18,000 piso at ang Chino na si Carlos na may puhunang 10,000 kanyang ilalagay sa liyampo. Ang Alpares ay may 50 piso na gugulin gabi-gabi. Si Padre Damaso ang napiling magsermon sa umaga at ang bangkero naman sa gabi. Sa isang dakong malapit sa bahay ni Ibarra, abalang-abala ang mga manggagawa sa pangyari ng katagang sementong pagtatayuan ng bahay-paaralan. Pinagmamadala ni Nyor Juan ang mga manggagawa. Paulit-ulit siyang nagbabalita sa mga taong lumalapit. Nababatid ba ninyo ang aming itatayo? Ito ay isang malaking paaralan. Para sa mga batang lalaki, ang isang panig at ang ikalawa ay para sa mga babae. Magiging kauri ito ng mga makabagong paaralan sa Alemanya. Naghandog ng tulong kay Ibarra ang lahat ng may kaya. Hiniling ng kurang siya ang gawing padrino at siya rin ang magbabasbas sa paglalagay ng unang bato sa huling araw ng pista. Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang muka't may pakitang giliw, lalong pag-ingat at kaaway na lihim. Tila napapawi ng lubusan sa isipan ni Ibarra ang mga nakatatakot na mga palagay ni Mang Tasio. At ang mga ito'y kanyang nasabi sa matanda, ngunit tinugon siya nito ng hango sa aral ni Balagtas. Ang mga kahon ng pagkain, alak at iba pang inumin mula sa Europa ay ilang araw nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiago. Kasama nitong dumating ang mga malalaking salamin, mga kwadro at ilang piano para kay Maria Clara. May pasalubong din siyang relikaryong gintong, may mga brilyante at esmeralda sa loob ng hiyas. Kalugod-lugod ang pagkikita ni Ibarra at Kapitan Tiago. Dumating ang mga kaibigan ni Maria Clara. Inanyayahan siyang mamasyal at kaagad pinayagan naman ng ama. Inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra na doon na maghapunan at tuloy ang pagkaunawaan nila ni Padre Damaso. Naparaan sila sa panulukan ng liwasang bayan at nakita nila ang isang bulag na lalaking umaawit sa saliw ng kanyang gitara. Pagkaawit ay inilalapag at nilalayuan nito ang kanyang bakol. Nagtanong si Maria Clara kung sino ang taong yaon. Sinabi ni Iday na ang taong iyon ay isang ketonging. Naawa si Maria Clara. Mabilis na lumapit at inihulog sa bakol ng ketongin ang agnos na kahahandog lamang sa kanya ng kanyang ama. Bakit mo ibinigay iyon? Lumapit ang ketongin sa bakol, kinuha ang agnos at hinagkan ito. Pagkatapos ay hinagkan naman ang mga bakas ng yapak ni Maria Clara. Na mga oras na iyon ay lumapit si Sisa at tinaganan sa bisig ang ketongin. Tayo'y manalangin, araw ng mga patay ngayon. Nakikita mo ba yung mga ilaw sa kampanaryo?
Naroroon sina Basilio at Crispin. Ngunit di ko dinadalaw si Crispin dahil sa may sakit ang kura. Mawawala ang maraming onsang ginto. Binitawan ni Sisa ang Ketongin at umalis na umaawit. Ano na bang nagawa mo ukol sa babaeng iyon? Wala pa, ngunit nangako ang kurang ako'y tutulungan. Ngunit pinag-iingat ako dahil sa tila may kinalaman ng gwardiya sibil sa bagay na ito. Makaraan ng ilang sandali, nakita nila ang baliw ay kinakaladkad ng Gwardiya Sibil. Mabilis na dinampot ng Ketongin ang kanyang bakol at umalis. Nagyaya na umuwi si Maria Clara dahil nawala na ang kanyang kasayahan.